Kumusta? Magandang umaga po sa inyong lahat mga katalong farmers. So sa umagang ito, samahan niyo ako mag-ikot sa mga pananim ko na talong, kamatis. So sa ngayon galing po ako sa Ampalaya. So yun po no mga ka-farmers, ang mai-share ko po sa inyo yung update sa ating talong. Tapos yung ipapa-spray natin ngayon. So naambon ngayon mga ka-farmers, naambon. So kahit hindi naman masyadong may kalakasan kasi ambon lang, at least ang dahon ay nakakainom. Tapos tamang tama mga ka-farmers kasi napapa-spray po tayo ng organic. Alam nyo ba na mga ka-farmers na ang organic ay maganda nating i-apply sa mga pananim natin na basa ang mga dahon? Yes po mga ka-farmers, malaking bagay po, no? So yun po ang ating talking point sa umagang ito, no? So bago natin umpisahan ang ating pag-share ng kaalaman mga ka-farmers sa umagang ito, mega love shout out po sa lahat nating mga subscriber, mga new subscriber, mga viewers, sharer at commentator. So sa inyong lahat na mahilig sa ganitong usapin about farming, mega love shout out po. Okay, sa aking mga audience from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at ibang bansa, mga YouTuber no na pinapanood ang ating kunting bahay konting YouTube channel. So maraming salamat po. So ngayon mga ka-farmers, nagpapa-spray po tayo ng organic. So ang pag-spray sa ano mga ka-farmers, ilalim pataas, no? Kailangan basa ang ilalim ng dahon. Tapos pag-spray mga ka-farmers, katamtaman lang ang paglakad, hindi masyadong malakas. Siguraduhin lang basa ang mga dahon. So ang pinapa-spray po natin dito mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo ay Husako. So yun po ang ating ginagamit. So ang meron tayong mga ginagamit din pang iba. Meron tayong Envero, meron tayong Denso, meron din tayong Amo. So yun po ang mga organic nating ginagamit. So ina-apply lang po natin sila sa ating mga pananim talong mga ka-farmers kung sa ganitong mga panahon. Kasi ang pag-apply po natin ng mga insecticide, share ko lang po sa inyo. Kung kinakailangan mga ka-farmers, halimbawa may nakita ako mga damage sa mga fruit shoot borer, yan ini-spray ko siya. Ini-spray ko siya mga ka-farmers. Tapos ang pag-spray din ng mga ka-farmers, halimbawa ito. So may dumaan din na isang linya, meron din sa kabila. So pag organic ang ating ina-apply, safe mga ka-farmers no sa mga taong nag-spray at saka sa mga consumer natin. So ligtas po mga ka-farmers ang mga consumer, at higit pa sa lahat ligtas din ang mga tao nating nag-spray. So share ko lang sa inyo ha, ang mga organic na ating ginagamit din meron tayong Denso, meron tayong Husako, meron tayong Amo, at meron din tayong ano ba, Husako, nakalimutan ko, Husako, Denso, Envero, at saka Amo. So yun po ang ating mga ginagamit. So yun po mga ka-farmers ang ating nagre-recover na mga pananim na talong. Napakaganda na at napakadami na ding mga bulak. Yan. Alam niyo ba mga ka-farmers kung bakit nagpapa-spray tayo din ng mga organic tulad ng Husako? Kasi may kita po tayo din sakit o tama ng talong, yung tinatawag nating Syptomopsis, yung biglaang pagkatuyo ng sanga, parang nasusunog. Pwede siya sa bintos. Kung merong Husako, maganda ang Husako. Kasi ang Husako mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, Bacillus po siya, good bacteria po siya nga kayang mag-control sa mga bad bacteria sa lupa. Ang Syptomopsis po ng talong, yung pagkatuyo ng sanga, ay bacteria din mga ka-farmers. Okay. So yung ganyang problema mga ka-farmers, kung sa Ampalaya umaatake yung mga bad bacteria sa maulan na panahon mga ka-farmers, yung halimbawa ay nabaha ang taniman mo ng talong o ampalaya,
tapos magkabakterya. Pag hindi mo alam mga ka-farmers ang control, ang paggamit ng mga produkto para sa kanila, mabilis lang po silang kumalat. Yan mga ka-farmers ang mga talbos. So marami na tong mga maliliit na bunga mga ka-farmers, no? Hindi lang natin masyadong mapansin ngayon dahil po sa nag-umpisa na pong marami ang dahon. Kaya hindi natin papansin ngayon. So may mga maliliit na itong mga bunga. May taglima na isang puno, ganyan na. Yan ang mga bunga karamihan mga ka-farmers ay. Kasi pinipitasan to kahapon. Nalaglag ang mga dahon din yung time na nausok ang bulkan. Tapos pinapa-sprayhan natin ng Ortibatap at saka Biostin. Pinag-alternate lang natin din. So lagas lahat ng mga dahon na may damage. So ngayon, yan nag-recover na. Kita nyo mga ka-farmers kung gaano kaganda ang mga dahon. So yun po ang ating pinapa-spray ha. Husako, Bacillus, good bacteria na kayang mag-control sa mga bad bacteria sa lupa. Kasi yung nag-ikot ako kahapon, may nakita akong parang 2 puno na yung sanga niya mga ka-farmers ay bigla lang natuyo. Bakterya yan ka-farmers. So yun lang po ang ma-share ko sa inyo patungkol dyan. So yung mga nangingiti mga ka-farmers ay yun po ang mga bunga ng ating talong. Yan. Mga bunga na po siya ng ating mga talong. So ang bunga niya mula ilalim hanggang taas meron na din. Parang magkasabay mga ka-farmers. So bigla lang nawala ang mga malalapad na dahon kasi yung nausok ang bulkan. Parang ito mga ka-farmers parang nasasalod ang mga aspal na dala sa hanging amihan. Pero ngayon nakakatuwa ng tingnan kasi nag-recover na po sila. Tapos nag-spray na po din tayo ng organic. So iba ang ating pinapa-spray sa kamatis kasi ang pinapa-spray natin sa kamatis ay Envero Ordenso. Tapos dito ay Husako. Din sa susunod na araw amo. Ayan na mga ka-farmers ang umpisang bunga natin sa ilalim ng ating talong. Yan. Nagpapa-spray kami. So ang pag-spray mula ilalim hanggang taas mga ka-farmers, ilalim ng dahon. Kahit ipadaan mo lang ang pag-spray, madali lang mabasa mga ka-farmers. O ganyan lang. Tapos daanan din sa kabila. So ganyan ang pag-spray. So tulad nito. So yun po ang organic mga ka-farmers na ating gagamitin ay napaka-safe po sa ating mga taong mag-spray at saka sa mga consumer ng ating mga talong. Kasi ang mga synthetic na mga fertilizer na palagi kong ginagawa ng content mga ka-farmers, ina-apply ko lang po siya sa aking mga pananim kung kinakailangan. Halimbawa mga ka-farmers, ina-atake ng whitefly, ayan, mag-spray tayo. Pero kung over on speed mga ka-farmers, organic din siya. Pero kung si Pina or perfect tayo ang ating gagamitin, ay mga synthetic po siya. Kung alika, synthetic din siya. Kung MBC din, synthetic din siya. Pag over on speed mga ka-farmers, organic din siya. So yun po mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang may share ko sa inyo patungkol dyan. So ulitin ko ang pag-spray sa ilalim ng dahon at sa itaas. Pag organic ang ating ni-apply, mas maganda basa ang dahon. Parang mabilis lang ma-absorb ang mga nutrients na meron po sa mga ginagamit nating organic. Mabilis lang po ito nilang matapos mga ka-farmers kasi napakadami nilang nag-spray. Unti-unti na pong gumanda ang mga talbos kasi nag-recover na po sila. Tapos napakadami pang mga bulak. Ayan. Tapos mga ka-farmers, may tao tayo nagpitas din at saka sa ating ampalaya.
So kunti lang ang aming ma-harvest mga ka-farmers. Kasi asahan natin to na dadami to ulit no, sa mga 20 pa ng February. Tapos ang presyo ngayon mga ka-farmers hindi na masyadong mataas, hindi katulad dati na abutan natin 170. 60 na lang po ngayon. Ang ampalaya lang ang maganda kasi 110 per kilo. So yun po. Tapos ang ating mga farmers ay nakakabalag. Kasi pag walang ganito mga farmers ay matutumba. Tapos baluktot ang mga puno. Ayan, may mga harvest din ng mga farmers na mga malilit na bunga. Maganda pa yan mga farmers, no? Maganda pa yan. Yan si ka-farmers nag-harvest. Ka-farmers, good morning. Kaway-kaway sa ating mga viewers dyan. Baka meron kang ipapa-shout out. Yung nanay mo sa Mindanao. Sige. Wala na. So yan po, siya po ang nag-harvest mga ka-farmers. Then ang ating pipitasin ngayon na mga gulay, share ko lang ay talong at saka ampalaya. So yun po ang ating pipitasan ngayon. So yan, marami ng mga malilit na bunga, no? Nating makita walang na siya sa bulkan. So sana nga mga ka-farmers na ipatuloy na po ang pag-recover, no, ng ating mga tanim na talong. So pansin naman natin mga ka-farmers, napakaganda na po ang mga talbos. Ayan. Tapos napaka linis pa ang gitna. So yun po ang mga bagong sibol na damo, yung qualities. No, madali lang to tabasin mga ka-farmers. Pag halimbawa ay dumami na naman, yan, mag-spray na naman tayo ng Glue Star. So mulang na itanim to, magdalawang buwan, isang bisis lang po ito na sprayhan. Pero pag dumami ng mga ganitong damo, yung malilit na mga dahon mga ka-farmers, ay kailangan na po natin mag-spray ng Glue Star Contact Herbicide. Okay, so yun lang po mga ka-farmers ang maikwento at maibahagi ko sa inyo sa umagang ito patungkol po sa ating talong. So ang ginagamit kong pang-recover din ng mga ka-farmers ay yung mga organic na meron tayo, yung mga nabanggit ko. So para po sa kalaman sa lahat, una, mas maganda meron tayong pang anti-stress tulad ng Ambition, Smart, okay, may Courage sa ganun din, para madali lang po silang magka-recover. Tapos i-ano natin ang mga organic na mga all-in-one, mga insecticides. Kung pag-usapan natin insecticide, insecticides, pag foliar, foliar na po siya mga ka-farmers. Ayan ito ang may damage pa sa mga ka-farmers, sa yung mga natirang dahon. Yan, may mga hindi nangalaglag. So to siya mga ka-farmers, sa time na nag-alaburo to ang bulkan. So ang mga dahon sa ilalim okay lang, pero yung pinakatalbos, yung parang salod ang aspal, yan ang mga ka-farmers. So yan po ang damage, no, sa nauusok na bulkan. So may nakita pa ako din pero ngayon maganda na uli ang talbos. Yan ang dano sunog. Hindi natin siya tawagin anthracnose. Kasi ang sakit ng anthracnose, nagawa na natin ng content. Kung sabihin natin protektado ang ating mga halamang pananim sa mga fungicide pero hindi protektado sa insecticide, ayan, magkaka-anthracnose. Alam nyo ba kung bakit? Kasi ang katas po ng mga dahon, ng mga bagong dahon katulad nito, mga bagong dahon, ay sinisip-sip po ng mga suwing and sucking insect. Ano po sila? Whitefly, mga brood mites, mga thrips, no? So pag matuyo sila mga ka-farmers, tapos hindi ka pa makapag-spray ng insecticide pang control sa kanila, bigla lang parang may taya-taya ang dahon, yung tinatawag natin ang anthracnose, no? So ang unang umaatake dyan ay pisting insektong mga sowing and sucking insect bago nagka-anthracnose. Kaya nga ang ating protektado siya sa mga fungicide na synthetic at saka insecticide na synthetic.
Tapos kung kita mo naman ang kondisyon, yan mga organic lang tulad sa aking ginagamit ngayon. Okay, so bago tayo magtapos mga ka-farmers, no, mga ka-viewers sa ating kwentuhang talong. Mega love shout out po sa mga audience natin, mga yung subscriber, mga viewers, share at commentator. So sa inyong lahat at sa inyong walang sawang pagsuporta at sa pagtuloy ninyong pagtangkilik sa ating mga ina-upload na video. Maraming salamat po mga ka-farmers, no, mga ka-viewers. Hanggang dito na lang po. Bye bye and God bless. Happy watching. At abangan nyo lang palagi ang mga upload nating mga videong na may aral po sa pagpa-farming. Okay, so thank you and God bless. Ingat kayo palagi mga ka-farmers. Bye bye na po.